mga spirit of witchcraft, kapag ka ganon ang ginagawa natin, ang attitude natin sa pananampalataya. Pero kung kakarnalan, ang laman ng isip mo, hindi ka pa nag-pray sa gabi. Tapos kung ano-ano iniisip mo, na-expose ka sa marami, sa television, sa internet, tapos natulog ka, hindi ka na rin nag-pray. Sometimes nakakapasok ang mga spirits, mga demonic spirits sa dreams. No? Nakakapasok sila. Meron nga na mga uri ng demonyo, nakakapang-rape pa eh. Nakakapang-rape ng tao. Mga incubus at incubus demons, male and female demons. Meron bang male and female demons? Yes, meron. Yung ibang theologians hindi naniniwala na merong male and female demons kasi spirit daw yan. Depende kung ano yung natutunan mo kung saan galing. Ang demons, hindi sila mga fallen angels. Ang mga demons, sila yung mga nananirahan noong unang panahon dito sa mundo. Na yung mga demons na yan ay mga anak ng mga fallen angels sa mga anak na babae ng tao. At karamihan sa kanila mga giants. At mayroon din mga half human, half animals. Kasi hindi lang ang mga tao ang pinagsamantalahan ng mga fallen angels nito. They were 200 watchers kung tawagin. Nasa Book of Enoch po yan. Ang Book of Enoch, dati kasama sa Bible, pero pinatanggal ng Catholic Church sa isang council. Ewan ko kung bakit pinatanggal. Pero yung mga detailed na information patungkol sa mga fallen angels na bumaba sa lupa at ginawang asawa yung mga tao, ang details nandun sa Book of Enoch. Hindi masamang basahin. It's a good reference. Pero, pag nagtanong, yan ba ay part ng Bible? Masasabi natin, hindi part ng Bible kasi nga wala nga sa Bible. Yan ba ay talagang 100% anointed? Hindi rin natin masasabi. Kasi wala nga sa Bible, hindi naging part ng 66 books. Hindi ko naman alam bakit pinatanggal ng Roman Catholic Church. At that time, ang naghahari noon sa reliyon ay ang Roman Catholic Church. Kaya karamihan ng mga Bibles noon, Bible translation, ay was written in Latin, yung Bible nila. Kagaya ng Latin Vulgate, at marami pa ibang Bibles. Hanggang sa, itinranslate ito sa English. Yung tinranslate pa sa English, binitay pa, sinunog yung nag-translate sa English. Magdugo nung unang panahon ang paglilingkod sa Panginoon. No retreat, no surrender, walang urungan. Ang mga mananampalataya, sinusunog, panahon ni Nero, sinusunog, ginagawang lantern, habang nagdi-dinner si Nero. Patay kung patay, ano? Mga Kristiyano, pinapakain sa leon, sa pagtayo sa katotohanan. Kita nyo si Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ni King Nebuchadnezzar, lahat luluhod sa aking image. Nagpagawa sa malaking rebulto niya. Pag hindi lumuhod, ditay. Hindi sila lumuhod. Tinapos sila sa hurnong apoy. At sabi nila, King Nebuchadnezzar, kung kami papatay, tatapon nyo sa hurnong apoy. Hindi pa rin kami ililigtas ng aming Diyos. At kung hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong image, sa ibang Diyos-Diyosan. Determinado sila na hindi isuko ang kanilang pananampalataya. Tumayo sila sa katotohanan, kapalit kamatayan. Lalo na kapag tayo mga leaders ng church, tatayo tayo sa katotohanan. Nakakahiya pag hindi tayo tumayo sa katotohanan. Nakakahiya kapag
dahil sa huwag ka lang makulong, makasuhan, pagpapalit mo ang katotohanan sa kasinungalingan. Tayo mga Kristiyano, hindi gano'n ang attitude dapat natin. Mamatay sa mamatay, mabuhay sa mabuhay. Sabi nga ni Apostol Pablo, to live is Christ, to die is gain. Alam niyo ba sa isang communist land, may nahuli na isang pamilya, at ang sabi ng mga sundalo, itinutok sa sentido yung ice pick, sa sentido ng anak na maliit. Ididinay mo ba si Jesus o hindi? Hindi. Tusok, lampasan sa tenga, patay. Yung isa namang anak, ididinay mo ba si Jesus? Hindi. Patay din. Sumunod yung asawa. Ano, ididinay mo na? Hindi rin. Tusok, ikaw naman, ididinay mo? Hindi. Jesus is my Lord. O, patay. Buong pamilya, patay. Ang mga Kristiyano, pinapakain sa leon. Nananalangin sila. Hindi nila pinagpalipan ng palataya. Kaya mga kapatid, mapalad tayo ngayon. Walang ganon. Nakikinig po ba tayo? Ang iniuumang sa atin sa Satanas, hindi ice pick, hindi leon. Mga temptation. Iniuumang sa ating maleta. Amen. Pero tayo bibigyan ng Diyos ng maleta. Yung tunay na maleta ng pagpapala. Sinong gusto tumanggap ng bulto-bultong maleta ng pagpapala galing sa kaharian ng Diyos? Amen. Huwag niyo i-deny ang inyong pananampalataya. Amen. Yan ang buhay natin. To live is Christ, to die is gain. So, purihin ang Panginoon. Let's pray for our nation. Nasa panahon natin ngayon, ang pinakagrabing nakawan, grabing pang-abuso sa constitutional law, grabe, wala na. Our only hope is the Lord Jesus Christ. So, praise God. Let's back to our topic. So, ang ating pong buhay must be Christ-centered. Yan, kumbit ko sinabi yan eh. Pag wala kang Christ-centered mind, may pagpapalit mo ang Panginoon. Sa kasikatan, sa maleta, sa libutan, sa lust of the flesh, at sa iba pang kasalanan. Kapag wala kang Christ-centered mind. At ang taong may Christ-centered mind, ito yung na-develop ang the mind of Christ. Na-develop. Okay? So, napag-aralan natin yung Christ-centered mind. Number 2, the mind of Christ is love, compassionate, forgiving. Yan ang pag-iisip ni Kristo. Mapagpatawad, mahabagin, lumalakad sa pag-ibig, faith-based, and always positive. No, hindi tayo mga negative na tao, always positive, because faith is always positive. Even the cross of Jesus is a positive sign. A sign of addition, hindi subtraction. Sabi ni Jesus, I come that you might have life and have it abundantly. To add more life. Yan ang diwa ng cross ni Jesus. To bless us and to add more blessings to us. No? So if we have the mind of Christ, well developed, lagi tayong may buhay pananampalataya ang pag-iisip natin. At ang ating puso ay puno ng pananampalataya, always positive. Kahit masama na yung sitwasyon, positive pa rin. The mind of Christ is obedient and submissive. No? The mind of Christ is humble. The mind of Christ is pure and holy. Alam niyo kung bakit may mga ministers, pastor, sikat na mga mangaral, theologians, bandang huli na-deceive ng demonyo.
Nagkaroon sila ng ibang doctrine na napakalayo sa Bible, pero ang nasa isip nila, paniwala nila, tamang-tama sila. Tamang-tama sila. Di ba yung kinukwento ko sa inyo? Na sinusundan kong teacher, graduate ng Oral University, may doctorate degree. Ang laki ng church niya. I think sa Bahamas. May sarili siyang private plane. Prosperous ang ministry niya. Ang galing magturo. Bandang huli, nagturo na siya na the kingdom of God daw, or the gospel daw, is not Jesus. Gospel means good news. The good news is not Jesus. It's not His death and resurrection. Abay, nako. Dinipay na nga yun sa sa Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, that the gospel is the resurrection, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. That is the gospel na pinangaral ng mga apostles, especially Paul. At sabi ni Paul, pag meron nangaral sa inyo na iba sa ibang gospel, iba sa ipinangaral ko, sumpain siya. Let him be accursed. At hindi. Pag hindi kagaya ng gospel na pinangaral ni Paul. Ano yung gospel ni Paul? Jesus died and was resurrected. Ascended to heaven. Yun ang gospel. And now those who will believe and receive Him will have eternal life. That is the good news. Ang tao pwede nang bumalik sa Diyos. Ang tao pwede nang maging anak ng Diyos. Through the Lord Jesus Christ, ang tao pwede nang pumasok sa kingdom of God. Sabi nitong tao na ito, the gospel is not Jesus. The gospel is not His death and resurrection. Naku, blasphemy ka. Hiwalay na tayo. Kahit sinusundan kita, tatayuan ko ang Biblia, and I will reject your teaching. I will reject you. After a few months, nag-crash ang plane niya, buong pamilya niya, patay. Ang church, ang congregation niya, nagtataka. Ba't namatay? Ang bait naman itong pastor namin. Kasi nga, nagkaroon na siya ng heretic doctrine. Cult doctrine. At kung hayaan ng Diyos mabuhay pa ito, dadami ito, another cult church na naman ito. So yun ang sinasabi ko. Huwag kayong basta maniniwala sa tao na magsasalita. Tingnan nyo, pagka maging mga Berean Christian tayo. Sino yung mga Berean Christian? Yung pag may nagsalita, titingnan nila sa manuscript, sa kasulatan. Nasa kasulatan ba natin yan? No? Pag wala, umalis ka rito, hindi ka sa Diyos. Dapat ganun tayo. Ang nakakalungkot, marami ngayon, dahil very immature ang pag-iisip, wala talagang Christ-centered mind, na ipagpapalit nila yung sinasabi sa Bible doon sa hinahangaan nilang mga men and women of God. Kahit sablay na yung tinuturo, sinusundan pa rin nila yun. Parang yung lagi ko kausap sa forum, talagang awang-awa na ako. Sikat na senior yun nung araw eh. In fact, naging guest natin dito sa church. Sabi ko, at tingnan mo yung salita ng Diyos. Huwag yung nag-share sa iyo ng basurang aral na yan. Basura yan. Dadalhin ka niya sa impyerno. Kasi sa kanyang pananampalataya na nahimok siya ng kulto, walang ibang kasulatan na dinisign ang Diyos na binigay sa atin, kundi yung mga kasulatan lang ni Pablo. And the rest of the books of the Bible, hindi para sa atin. Those books are only for the Jews. Binabasa ron nga from Genesis to Book of Revelation, pero ang applicable lang sa ating panahon, sa mga Gentiles, ay yung mga aklat, yung mga epistles ni Apostol Pablo. Sabi ko, Brad, paano mo makikilala si Jesus
if you will reject the four Gospels. Nire-reject nila yung Gospel of Matthew, Mark, Luke, John. At yun daw ay para sa mga Jews. Sabi ko, tanong, nung sinabi ba ni Jesus, love one another as I have loved you, by this, all men, all people will see that you are my disciples if you will love one another. Tanong ko sa iyo, kapatid, yan ba ay para sa mga Jews lang? Yung utos ni Jesus, love one another, or kasali tayo? Alam yung sagot niya? That's only for the Jews. Ang talino noon, ang ganda ng boses. Sabi ko, patay ka. Dadalhin ka sa impyerno ng doctrine na yan. Ang itinatas nila si Paul, ibinababa nila si Jesus. Hindi siya nakakahalata. At hanggang ngayon, sinusundan niya yung mentor niya na nagturo sa kanya noon. Na cult, it's a cult doctrine. Ang tawag sa mga yan, MAD, M-A-D, Mid-Acts Dispensationalists or Dispensationalism. Ba't tinawag na Mid-Acts? Kasi ang church daw, hindi natayo noong Day of Pentecost. Ang church tinayo daw sa middle ng Book of Acts. Tingnan niyo yung middle ng Book of Acts. Nandoon yung pangyayari, tinayo doon church. At sila, hindi sila niniwala sa water baptism. Para sa mga Jew lang daw yun. Sabi ko sa kanya, Brad, nung si Jesus ay nabuhay ng muli, yung huling komisyon niya sa kanya mga alagad ay ito, go into all the world and preach the gospel. Sino yung world? Hindi lang mga Jew. It's the world of the Gentiles. Mga Gentile nation. Anong kasunod dyan? Those who will believe and is baptized will be saved. Babautismuhan daw itong mga nanampalataya. Babautismo sa tubig. Sino may nanampalataya? Mga Jew lang o mga Gentiles na pinangaralan sa buong mundo? Paniwala siya, Gentile nations. And ba't sinabi Jesus, those who will believe, just a Gentile nation, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So tanggap mo na. That's not only for the Jews, kundi yan ay para sa mga Gentiles. Yung baptism, water baptism. Hindi, para sa mga Jews yan. Yun ang sample. Wala siya talagang Christ-centered mind. Pinagpalit na ang salita ng Diyos, doon siya nagturo sa Kanya. At yun ang iingatan nyo. See? Iingatan nyo. Dahil ngayon, ang daming pumapasok sa body of Christ ng mga kulto, heretic doctrine. Diba yung 50 years na sa ministry, may ministry sa radio, ang galing ng mga aral ng Christian living, magaling din mag-counsel, may doctorate degree. Then suddenly, nagturo siya na si Yahweh is the God of darkness, si Jesus yung God of light, pinag-aaway niya. Ang totoong Diyos daw si Elohim at si Elohim na siyang El Elyon, the Father of Jesus. Si Yahweh, kaaway. Naku po, saan ito nakakuha ito? Sabi ng ibang mga Kristiyano, matad na mga possible, nasa libro niya nakuha yun. Kinababasa ng mga books. At yung palang cult doctrine na yan, panahon unang panahon, 100 years ago, yan ay inano na yan. Kinalaban na yun ng mga tunay na Kristiyano at hindi nagtagumpay yung promoter ng doctrine na yan. At dineclare nila na kulto yung tao yun. Then sa panahon natin, sa modern times natin, bumalik. Yung doctrine na namatay na, nireject na Lord, gustong buhayin itong man of God na ito. Kaya tinanggal siya sa radio ministry nung mismong istasyon. Ewan ko anong nangyari sa kanya. Yung sinasabi ko, huwag kayong basta maniniwala. Maging ako man,
Pag may tinuro sa inyo, wala sa salita ng Diyos, huwag niyong tatanggapin yung mga sinasabi ko. So, praise God. Bakit gano'n, no? So, ang pag-iisip ni Kristo, alam niyo kung bakit gano'n? Minsan ang problem, yung pure heart, na-contaminate, nahawahan ng karumihan ng sanlibutan. Kumbaga sa isang malinis na tubig, mineral water, biglang napatakal sa bubong ng isang patak lang. Ang laki ng mineral water. Yung isang patak na germ lang yon, kinabukasan, kiti-kiti na yon, magbumultiply na yon. Hindi mo na pwede inumin, magkakasakit ka. Isang patak lang yon. Parang ganyan ang puso ng tao. Iniingatan natin to be pure. Araw-araw. Pinalilinis natin sa Panginoon. Kasi pag na-contaminate ang pure heart natin, makukontaminate na makukurap yung pag-iisip natin, makukurap yung puso natin. Kaya, may mga bagay na papasok sa atin, dadalhin ng mga demonyo, madidisib ka kasi hindi mo na madidiscern kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung good and evil. Hindi mo madidiscern kasi ang puso mo ay infected, contaminated ng sin of the world. Nakikinig po ba tayo? Sino naniniwala? Doubt. At hindi mo malam ang gagawin mo, na-stress ka, huwag mo ituloy. Stop. Be still and know that I am God. Pero kung may kapayapaan ka sa puso mo, masaya ka. And afterwards, nakapaligid sa iyo, nalaman yung desisyon mo, masaya rin sila. And that's from the Lord. May peace in your heart, may peace din sa heart nila, nagkakaroon yung unity. Pero kung distraction at division ang cause ng decision, that's 100% from the devil. Yung turo ko sa inyo, malalim na bagay, how to walk in the Spirit with the mind of Christ. Of the world. Nakikinig po ba tayo? Pero kung contaminated, infected ng kasalanan ng puso mo, huwag mo na hayaang magdesisyon ang iyong puso o conscience mo. Pag alam mo, nagkasala ka at guilty ka, hindi mo maasa ng conscience. And you will not even hear the voice of the Holy Spirit kasi ang puso mo ay tumitigas at sineselyuhan ng kalyos ng kasalanan. Nakikinig po ba tayo? Kaya yun ang kalagahan ng manapag tayo with the pure heart. Diba yung isang politician, bishop, kilala ko yun eh. Pastor ng isang napakatandang church na sa Maynila, pumasok sa politika. Noong una nakapanood sa TV, ang bait niya eh. Malinis na tao. Bandang ngayon, pumasok sa politika, nagmumura na eh. Tapos kinampihan na niya yung mga korap, kinampihan na niya yung mga mabubulok ang pagkatao. At siya, minumura niya na yung mga hindi niya kaayon. Buti nawala na. Sabi ko, sana magsisi siya. Kahit siya matagal pastor, pupunta pa rin siya sa impyerno kung hindi siya magre-repent. Kaya pag sumama ka sa taong korap, magiging korap ka rin. Sumama ka sa taong malaswa, magiging malaswa ka rin. Sumama ka sa taong mahalan, magiging mahalan ka. Sumama ka sa isang taong magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin. Kaya hindi pwede magsama ang good and evil. Either sa dalawa ang madadala. At pag mahina-hina, hindi well develop ang mind of Christ, na contaminate pa yung puso, tiyak mahahatak sa impyerno ng kasalanan. So the mind of Christ is pure and holy. Huwag hahayaan dumumi ang puso natin. Kahit malit na malit kasalanan, iluhod sa Panginoon. Confess it to God. And ask God to cleanse your heart. Nakikinig po ba tayo?
Yun ang kahalagahan eh. Kahit ang galing mo, kahit tapos ka mga Bible school, may doctorate degree ka pa. Naku, pag ang pure ang heart mo, hindi na pure, kung ano-anong kalokohan gagawin mo, kahit Kristiyano ka pa. Yes. Kaya ang buhay ng isang tao nakasalalay doon sa kalinisan ng puso eh. Pag na-contaminate ang heart natin, delikado. Kaya pinaiingatan ng Diyos ang puso. Ang puso ay delikado na ma-contaminate. Number 1 yan, na hahatakin ka sa mali. At hindi mo na maasahan yung conscience mo. At hindi mo na marinig ang tinig ng Holy Spirit. Sinong gusto tumanggap ng maleta? Ng pagpapala sa Panginoon. Yun yung tunay na maleta ng pagpapala. Amen. At huwag niyong pagtatanggol yung mali. Pag pinagtanggol yung mali, pati ikaw magkakasala ka rin. Yes! Halimbawa, may gumawa ng kasalanan. May pinatay. Alam mo may pinatay, tapos pagtatanggol mo, maging mapagpatawad tayo. Unawain yung tao nito. Naging mahina siya, kaya siya nakapatay. Yung kasalanan niya, kasalanan mo na rin. Nakikinig ka ba? Ano ba, nagnanakaw? Kita mo, alam mo na nagnakaw, tapos sasabihin mo, ipagdasal po natin at kahabagan natin, maging mapagpatawad tayo. Unawain natin ang kapatid na ito. Naging mahina siya. Sino ba naman sa atin hindi nagkakasala? Yung kasalanan niya, magiging kasalanan mo rin. Pinagtatanggol mo mali. Nakikinig po ba tayo? Anong dapat gawin sa kapatid nagkakamali? With love, rebuke them with love. At dalhin sa Panginoon, pag-pray, na maliwanagan. Kung ayaw talaga, matigas ang ulo, payuhin mo pa rin. Iharap mo sa sa witness. Kapatid, 3 na kami na humihimok sa'yo, come back to God. Mali ang ginawa. Hindi, tama ginawa ko. Ayaw pa makinig. Dalhin sa congregation. Kung ayaw makinig, anong susunod gagawin? Ibigay kay Satanas. Yes. Ibig sabihin, ayaw makinig. Ay, wag ka. Ayaw mo. Kung si Jesus na, hindi na mimilit eh. Kami pa. Yung sabi ni Paul, pag nagkakasala, call witnesses, iharap mo. But mali ang ginawa mo. We are rebuking you in the love of the Lord Jesus Christ. Mali ang ginawa mo. At pag silang pinagtanggol mo yung mali, yung kasalanan niya, ma-impart din sa'yo. Pananagutan mo rin sa Diyos. Maraming Kristiyano, hanggang ngayon, hindi ignorante sa mga ganyan na nangyayari. Kapag nagkasalang kapatid, rebuke them with the love of the Lord Jesus Christ. Huwag naman nyo, alam mo kapatid, yung ginawa mo, pupunta ka sa impyerno. Huwag naman yung gano'n. Sabi natin, mahal ka pa rin ang Panginoon. Come back to Jesus. Kapatid, mali yung ginawa mo eh. Mali yun. Yes, hindi. Kaya ko sinasabi ito, concerned kami sa iyo. Pag ayaw makinig, di bahala siya. At least, hindi ka madadamay. Nagawa mong tungkulin mo. So, the mind of God is pure, holy, no? Pure and holy. So now, pinag-aralan din natin mga blessings, and now, how to develop the mind of Christ progressively. No? Ibig sabihin, ito yung tinitindihan ko, no? Basahin ko sa inyo, no? Yung sinulat, no? Kasi, we all have the mind of Christ. Pero bakit may mga Kristiyano na bubulok, nakukurap ang pag-iisip? Bakit may mga Kristiyano nagkakamali ng ginagawa o sinasadyang magkamali? Kasi nga, they already have the mind of Christ, pero hindi well developed. Kaya, sa mahaba akong paglilingkod sa Panginoon, more than 40 years, kailan ko lang natutunan ito?
sa presence ng Holy Spirit. Pinakita sa akin ng Panginoon na ang mind of Christ pala, lahat tayo meron. Kaya sabi nga, we have the mind of Christ. Pero it must be developed. Parang baby. Pinanganak, may brain. Tayo matatanda, may brain din. Parehas lang. Walang kulang sa brain. Ang brain ng bata, mas maganda pa nga ang brain ng bata, malaki yung isang part sa brain na nakaka-memorize, na parang sponge na absorb ng absorb. Habang tumatanda ang tao, yung part na yun sa brain lumiliit. Kaya pala pag matanda na, nagiging makakalimutin na, humihina na ang memory. Kasi lumiit yun, yung part na yun sa brain. Pero ang point ko, ang brain ng bata, brain ng matanda, pareho. They already have brains. They have their own brains. Tayo din. Pero ang difference kung bakit mas marami tayong alam sa kanila, at sabi nga, habang tumatanda ang tao, nagkakaroon ng wisdom, totoo rin yun. Habang tumatanda ang tao, nagkakaroon ng wisdom. At habang dumadami ang wisdom mo, pag nagkwento ka, humahaba ang kwento mo. Bakit magkwentuhan kayo sa matanda? Hindi kayo matatapos. Ikukwento lahat, panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, humahaba ang karanasan. And through those experiences, nagkakaroon sila ng wisdom. How much more kung wisdom from God? Okay. So now, ganyan din ang mind of Christ. We all receive the mind of Christ. But, yun ang part ng Diyos, to give us His mind. But ang part natin, as human beings, we must progressively develop the mind of Christ in us. I-develop. No? Kasi sabi, we have the mind of Christ at present tense yun. The mind of Christ must be developed and expressed. No? Okay. Pakinggan ito. The mind of Christ is not something believers earn after many years of Christianity. Ang pag-iisip daw ni Kristo ay hindi natatanggap ng mga sa pamagitan ng mahaba niya ang paglilingkod bilang Kristiyano. Eh, ang haba ng paglilingkod mo bilang Kristiyano, hindi naman nag-develop yung pag-iisip ni Kristo. Hindi mahabaan ang taon niya. It is a gift received when the Holy Spirit comes to dwell within us. Yet, the practical expression of that mind grows as we submit to the Word of God and the Spirit of God. Lumalawak na didevelop daw ang mind of Christ in us habang tayo ay sumusunod, nagpapailalim sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. We possess it instantly. We already possess the mind of Christ. But we must learn to walk in it progressively. Yun. We already have the mind of Christ. Pero kailangan, lakaran natin ito. I-practice. Isagawa. I-develop ang mind of Christ. Okay, now, number one, how can we progressively develop the mind of Christ in us? Number one, renew your mind through the Word of God. No? Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip, ano ang tool na gagamitin ng Diyos to renew our mind. Pag sinabing renew our mind, baguhin ang pag-iisip. Tingnan nyo, sabi dito sa Romans 12:2. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Pagkaroon na bago ang pag-iisip mo, malalaman mo yung kalooban ng Diyos, malalaman mo kung ano yung good,
mabuti, at yung katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Malalaman mo. Yes, if you have a renewed mind, and that renewed mind is the mind of Christ in you. Yung mind of Christ na develop, na bago, na bago, na bago, na bago. By the Word of God. Ang ginagamit ng Diyos na instrumento to renew para mabago ang pag-iisip natin, the Word of God. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, na born again ka, tatagal, hahaba ang panahon mo, Kristiyano ka. It may be 30 years or 40 years. Pero still, you are a baby Christian. Bakit? Totoo ka naman na born again, pero musmus ka sa panampalataya. Minsan, bispilanghado pa rin ang buhay mo. Minsan, nagiging karnal ka. Bakit ganon? Hindi 100% spiritual. Kasi hindi na-renewed totally ang pag-iisip. Hindi na-develop yung mind of Christ. Nandun ang sikreto. Ano sabi? Pag meron kang mind of Christ na renewed by the Word of God, malalaman mo kalooban ng Diyos, malalaman mo yung perfect will of God, malalaman mo kung ano yung tama at mali. Malalaman mo kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Because you have a renewed mind, that means your mind is being developed progressively. The mind of Christ. Okay. Kaya kanina sabi ko, sino naniniwala ba kayo na nababasa ng mga demonyo at even the devil, yung pag-iisip ng tao? Minsan nababasa. If your mind is corrupted by the sins of the world, if your mind is full of lust, full of evil, full of worldly things, your mind can be led by the devil and all his demonic spirit and his demonic spirit. Mapapasa nila. Advantage nila yun. Pero yung sabi sa salita, we have the mind of Christ. At sabi pa nga, ang context ng kasunod, sino makakasiyasat sa atin? Hindi nila masisiyasat ang mind of Christ. Pero ang mind of Christ, the mind of the Spirit, can search, can discern all things. Mabidiscern natin ang mga espiritu, the human spirit, the demonic spirit, and the Spirit of God, mabidiscern natin kung ano na sa Diyos at kung ano na sa demonyo. Mabibigyan natin yung tao niya kung tama ang puso niya. Mabibigyan natin kung nagsisinungaling ito. Because we have the mind of Christ. But the evil one cannot search, cannot read our mind. Hindi nila mabasa yung pag-iisip natin. Kasi meron tayong spiritual mind. We have the mind of Christ. Naintindihan niyo po ba sinabi ko? Ano ang difference? Bakit nababasa minsan ng mga demons yung isip ng tao? Yung carnal na tao, carnal ang utak. Pero yung may spiritual mind, the mind of Christ, hindi nila mababasa. Hindi nila madidiscern kung ano nasa isip, nasa puso natin. Our heart is pure, our mind is cleansed by the power of the Word of God. We have the mind of Christ, progressively being developed, kaya hindi nila mababasa. Nasa winning side tayo, advantage natin yun sa kaaway. Kahit hindi natin nakikita yung mga kalaban natin, kita nila tayo, panalo pa rin tayo. Because we have the mind of Christ. So number one, to develop the mind of Christ, use the Word of God. Read the Bible. No? Meditate the Bible. Study the Bible. Yung tatlong yan. Read the Bible. Paano pagbabasa ng Bible? May mga times, pwede nyo basahin ng Bible, yung ordinary reading,
for devotional time, no? Hanggat maaari, once a year, nabasa niyo ang buong Bible. I think, si Benny yata yung nagsabi na, sa loob ng isang taon, 3 times niyang nababasa ang Bible. 3 times. Tigdi noon. Kaya nga, hinahamon din, ang bawat isa, na to read your Bible. Hindi na excuse kayo, wala akong pera, wala akong Bible, pabili ng Bible. Hindi. Ang daming libre. May cellphone ka, wala kang Bible. Eh di, i-download mo na lang yung mga free Bible. Ang daming free Bible eh. Android at saka pang iPhone, ang daming libreng Bible. One of the best Bible, yung YouVersion Bible. Makakapamili kayo, halos lahat ng version nandoon. Another good Bible, Blue Bible. Naku, may Hebrew, Greek pa dyan. Yan naman ginagamit ko. Ang dami. Libre lahat. Libre lahat. Meron din naman may bayad. So, read your Bible every day. Bakit? If you have the Bible, the Word of God in your mind, in your heart, daily, mahihirapan pumasok ang karumihan ng sanlibutan. Sapagkat ang salita ng Diyos, napakalinis niya. It is like water na naglilinis ng buhay natin. Every day, lagi nakokontaminate ang isip, mata, pandinig natin ng mga kasalanan, karumihan sa libutan. Ang panlinis dyan, hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Ang panlinis dyan, para wag pumunta sa puso mo at makontaminate ang puso mo, is the Word of God. Pag may time ka ako, napatingin ako siya, hindi dati ako, narinig ko, nagmurahan yung magkaibigan. Ano? Naku, napanood ko sa TV, nagmura. English pa. mga ano yan mga dirt of the earth. No? Mga maruming lupa, buhangin. Pollution, galing sa libutan. Kaya pag punta kasi sa sulok, Lord, forgive me, Lord, nakarinig ako, Lord, cleanse my mind, cleanse my heart by the power of your word, by the power of your blood. Then, read some passages in the Bible. Read the Bible. Because the Word of God will cleanse your heart, will cleanse your mind. Mula doon sa maruming bagay nyo. Ano yan eh, parang bagong ligo ka. Nag-aabang ka ng bus. Biglang maalikabok ilo, dumaan yung bus. Naalig mo kang God. Itingnan nyo yung mga connecting verses. Ano? Tingnan nyo, saan nakakonect ito? Ano sinabi dito? Pag-aralan nyo, kayo mismo. Ang church na ito, mapalad na dahil meron tayong mentoring class. No? Minementoran ko sila. Mapalad kayo. Kasi ako, nawalan ako ng mentor eh. Lumaki ako, nag-iisa ako, ang Holy Spirit nagtuturo sa akin. Ang mga mentors ko, napalayo sa akin. Wala pang Zoom, wala pang cellphone noon. Lumaki sa panampalataya. Sa sarili ko, sikap, at sa Holy Spirit, by God's grace. Sabi ko, mapapalad din ba? Ako, naghahanap ako ng mentor eh. Wala akong makita pa eh. Puro patay na yung mga mentor ko. Si Pastor King, Pastor Aba. No? Yung iba pa, mga namatay na rin. Ako, muntik na rin. Buhay pa. So, mapalad pag may mentor. Anong difference ng pastor sa mentor? Anong difference? Sige nga, ano pang difference ng mentor sa pastor? There's a great difference. Ang pastor, shepherd, hinahaplos. Ano? Ang kanyang mga tupa nilalagyan ng langis. Pinoprotektahan. Ingat sa salita. Baka masaktan. Pero ang mentor, pag mali ka, they will rebuke you. They will correct you. Sasabihin na, kapatid, heretic na yung natutunan mo yan. Magbago ka. Mali yan. Directly sasabihin sa'yo kasi mentor mo siya. He can rebuke you face to face.
Pero kami mga pastor, minsan naiilang na ganyan. Alam namin minsan, kakamong kami, ingat kami. Bago mo payuhan, hahaplusin mo muna. No? Alam mo, mukha ka talagang artistahin. Napansin ko kanina, parehong kaliwa pala yung paa mo. Saka mo sasabihin yun. Gusto ko, may natutunan po ba tayo? And last is, meditate the Word of God. Ano meditate? Ano meditation? Sa Greek word ay hada. Paulit-ulit na iniisip mo. Paulit-ulit, pinagbubulay-bulayin mo. Then after na naisip mo at nagliliwanag sa iyo, nagkaroon ka ng rhema word, revelation knowledge, i-confess mo, i-declare mo, yung nakita mong liwanag sa salita ng Diyos, that is meditating the Word of God. Not only thinking the Word of God over and over and over again, but patuloy mo rin dinideclare ang salita ng Diyos. Pabulong lang. That is meditation, pabulong. By your wounds, I am healed, Lord. Thank you, Jesus. Amen. So read the Bible, study the Bible, and meditate the Bible. Meditate the Bible. Renewing of the mind. Amen. So tayo po lahat tumayo. Ako po ay may sasabihin sa inyo. Humihingi po ako ng tawag sa inyo. Kasi lumampas ako ng 2 minutes. Sising-sisi ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangako ko sa misis ko before 12 o'clock, tapos tayo. Pag may sinabi tayong gano'n, hindi natin tumag. Nagsinungaling tayo. Tama po ba? Ganun din kayo minsan. Anong oras dating mo? Ganito. Hindi ka rin dumating. Nagsinungaling ka rin. Anong pangako mo sa Panginoon? Lord, pag kumita ko, bibigay ko tithes. Hindi mo nang binigay yung tithes. Nagsinungaling ka rin. Sino po dito ang nagbibigay ng tithes? Ay, wala yata. Wala nagtataas ng kamay. Sino dito hindi nagbibigay ng tithes? Sino dito ang hindi maintindihan ko anong gagawin niya? Amen. Magta-tithes tayo. At tithes and offering, everything that we will give to the Lord in the name of Jesus is worship. We're giving to God not to prosper. We're giving to God not to bless us. We are giving to God dahil sa mahal natin ang ating Panginoon. That is worship. Heavenly Father, maraming po salamat sa umaga po nito na pinagkaloob mo sa amin yung salita. Your word is pure. Your word is alive. Thank you, Father God. At yung mga nasa live stream, if you want to have eternal life with the Lord Jesus Christ, believe and receive Jesus to be your Lord, God, and Savior. Kapatid, maliligtas ka. If you want to surrender your life to Jesus, ma-experience mo ang ating Diyos, ang Panginoon Jesus. Pray with me. Samahan kita. Just lift your hands to God. Tanda ng pagsubo ng buhay mo. Sabihin mo ganitong panalangin. Panginoong Jesucristo, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay upang ako na sumampalataya sa iyo ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, I believe you, Lord, and I accept you as my Lord, as my God, and as my Savior. Marami po salamat, Panginoong Jesus, sa pagtanggap mo po sa akin. Pagkalooban mo rin po ako ng iyong banal na Espiritu na siyang makakasama ko at magtuturo rin sa akin sa kaliwanagan. Thank you, Lord Jesus, my God, my Lord, and my Savior. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Lord, maraming salamat. May the grace of Jesus and the love of the Father
and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all, mga kapatid. Coordinator, meron tayong meeting, monthly meeting. God bless you. This is my